Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, halos kalahati ng mga subscriber ko, lalo yung mga first timer is nagsiuwian na. Ayan, so nalaman ko na lang, umuwi na sila, nalaman ko na lang, na sila, 1 month notice na sila. So hindi nila nakayanan yung trabaho dito kasi mentally, physically drained ka na. Ayan, so ganun dito guys. Ako talaga, buti na lang masyado akong matapang. Hindi ko rin pwedeng sukuan kung hindi lang dahil sa bahay na nasimulan ko and ayokong matenga or naubos na yung ilang buwan ko doon para lang bumili ng materyales. Titigil na ako. Ayan, so gusto ko na talagang magpahinga ganyan. Pero dahil nandun nga sila nakatenga, umaasa sa akin na matapos ko yun, yun yung nagbibigay ng lakas sa akin para pagpatuloy ko pa to, nakaya ko pa to. So, kailangan talaga may goal ka dito kasi pag gusto mo lang talaga mag-abroad, may stress ka talaga. Kaya ginagawa ko kapag day off ko guys, sinusulit ko yung isang buong araw na makagala ako, makapunta ako ng ibang lugar kasi iniisip ko baka mamaya hindi natin alam mag-break contract or ma-on the spot ako na terminate. Ayan, at least naikot ko na yung Hong Kong, hindi na ako magsisisi. So yun yung iniisip ko, kaya ginagala ko talaga and also ma-recharge ko yung sarili ko. Kaya din ako nagsha-shopping kasi pag stress ako sa bahay, ganun din ako sa Pinas lalo nung OIC ako. Pag stress ako sa sa benta, stress ako sa ganyan, magpapaalam mo na akong magsi-CR ako and pupunta ako niyan sa mga boutique pag may mga naka-sale, bumibili ako. And then pagbalik ko, parang ang sarap na magbenta, ang sarap na mag-assist ng customer. And then, ayun, top 1 naman ako sa sales sa buong store namin. Ako yung pinaka top 1. So, yung namin sa Pinas, yung brand namin na Eye to Eye, ako nga yung nakalagay na picture doon na hiring kami and ako yung parang nilagay na picture doon yung mukha ko. Ayan. So, kilalang kilala talaga ako pagka sinabi mong Jen or Genevieve. Ayan. So, ako na yan. Maldita, pero magaling bumenta. Halos wala pang nakakaano sa record ko na 7 months consecutive. Ayan. Mula 1 month hanggang 7 month quota yan lahat. So, wala pa. Sila 1 to 2 months quota, pero pagkatapos hindi na nakakota. So, ganun ako kagaling, Char. So, pagdating dito, parang lahat parang nag-iba. Kasi sa Pinas, labas talaga ako, araw-araw akong lumalabas, sumasakay ng tren, nakikisalamuha sa ibang tao. Pagdating dito, bigla akong nakulong, bigla akong nanahimik, wala akong kamarites, and syempre nung bago ako, yung cellphone is nandito lang yan sa kwarto ko, hindi ko siya ginagalaw masyado, hindi ko siya tinitignan, kaya stress ka talaga. And nung time na yun, minsan naglilinis ako sa cabinet, napapagano na ako sa antok kasi nga wala akong kausap kasi yung amo ko wala buong araw and ako lang mag-isa and ayoko naman na nakikita nila na nakaupo ako or nakahilata ako, kaya nagtatrabaho ako kasi meron nga CCTV. And then yun na-stress ako, parang nalulungkot ako, parang sinasabi ko sa sarili ko, bakit ba ako nandito, bakit ako nagtitiis? So yung mga domestic helper, lalo yung mga first timer, ganun din yung naiisip minsan, lalo pagka nasisigawan ka ng amo mo. Meron akong kachat, nakalimutan ko na yung pangalan niya kasi ang dami nila, pero nagulat ako na nag-break siya ng contract and uuwi na siya ngayong February 25. Tarantado daw kasi yung amo niya. Alam mo yung kahit maraming tao, pinapagalitan siya, sinisigawan siya. Ayun, so nakakahiya yun, diba? Hindi pa yan ginawa ng amo ko sa akin. Subukan niya lang talaga. Subukan niya lang talaga, Diyos mio. Ay nako, bahala siya dyan. So, Diyos ko, iniisip ko pa lang, na-imagine ko pa lang, puta, mapapaaway talaga ako sa maraming tao nito. Kahit sino guys, sampalin lang ako dito isang beses, kahit sino dito sa mga tao dito sa Hong Kong yung sasampal sa akin, putang ina, susuntukin ko talaga. Umalis ako ng Pinas, nabuo yung katawan ko, na talaga yung ko, yun yung iniisip ko, pumunta ako dito, magtrabaho, pero hindi nyo ako hawak. Yung parang yun yung iniisip ko, kaya nung nakaraan yung bata, hinampas niya ako sa may ginanon, pinalo niya ako pero masakit.
talagang nainis ako, natulak ko talaga siya. Nandun kami sa CR. Sabi ko, sige, hampasin mo yung pader. Sabi ko ngayon sa hinampas nga ng bata. Paghampas ngayon, sabi niya, masakit. Ano gusto mo? Sabi mo, hampasin kita. Pag ako humampas sa'yo, baka bumanda ka dyan talaga. Sabi ko ganun sa kanya. Simula nun, hindi na siya nananakit or nanghahampas. Kasi sabi ko sa kanya, pag ako talaga nakasakit sa'yo, ewan ko na lang talaga. Kaya manahimik ka dyan. Huwag mo kong utusan na saktan kita. Kaya baka hindi mo na matansya. Ayan. So, ayun, sinisigawan siya ng amo niya, and especially sa pagkain dito guys, talagang wala kang aasahan, kaya namamayat kami talaga dito. Pag alis ko ng Pinas, 54 yung kg ko, ngayon nasa ano na lang siya, 44, 10 yung natanggal, pero okay lang yun, at least ngayon bumabalik-balik na yung katawan ko, and hindi na ako nahiya magluto. Nagluto nga ako ngayon ng adobo, kasi nga wala sila, may kasal ng ng kapatid ng amo kong babae. So, nandun sila buong araw, and sabi nga nila, matulog daw ako dito, magpahinga daw ako sa kwarto. Lumabas lang daw ako kapag nandyan na sila. Ayokong umakyat sa taas, kasi alam ko na sa sarili ko, ayoko nang bumaba kapag nakaakyat na ako dyan sa kwarto ko. Kaya, dito na lang ako sa baba, antayin ko sila. Tapos na din ako maligo, kasi baka pag inantay ko pa silang dumating tsaka ako maligo pag natapos lahat, anong oras na ako matatapos. Ayan, kaya naligo na ako, and buong araw wala akong ginawa, natulog ako guys. Ang kapal ng mukha ko, natulog ako, umakyat ako dito sa kwarto ko alas 2 ng hapon, tapos natulog ako, bumaba ako alas 3:30, wala akong pakialam, bahala ka dyan, kaya natulog ako. Kahapon nga 3 oras akong doon, naglinis ng sasakyan, kasi sabi niya, linisin mong maigi yung sasakyan kasi gagamitin namin sa kasal bukas. Nilinis ko 3 oras ako, hindi ako nakatulog kahapon ng tanghali. Kanina, pagbungad ng amo kong lalaki, pagbalik kasama yung amo kong babae, sabi niya, salamat sa paglinis sa sasakyan, mukhang bago siya. Sabi niya ganun. Kasi nung nakaraan, pinapalinis niya ako guys, 1 oras lang, tapos na ako, bara-bara lang yan. Tapos yung kalahating oras doon sa baba, naglilinis ako ng sasakyan, di ba 1 oras yan. Yung kalahating oras niyan, isilpon ko pa yan doon, idot-dot ko pa yan doon. So kalahating oras na lang yung nililinis ko, kuskusin ko pa yan. Ang ginagawa ko, nag-Spiderman ako, inaakyat ko yung bubong ng sasakyan, bahala ka dyan, baka mahulog ako dito. So, lang talaga, yung parang ini-enjoy ko lang yung trabaho ko dito, kahit na naninibago nga ako, kasi puro ako labas nung nasa Pinas ako, tapos pagdating dito, bigla akong nakulong. So, parang, iniisip ko na lang, siguro, bago haharapin ko to. So, ayun, iniisip ko, konti na lang, half month na, so sasahod na kami sa sunod. 2 day off na lang, sahod ko na uli. So, ayun yung iniisip ko. And then, yung yung kaibigan ko kanina, yung nakachat ko ng subscriber, sinisigawan siya ng amo, tapos pagkakonting mali, sinasabihan na use your brain, ganto. So, halos lahat ganyan. Kapag alam kasi nila guys na hindi ka marunong lumaban, dudurugin ka talaga nila. Ganon yung ginagawa. Kaya kayo, kahit baguhan kayo, lumaban kayo. Takot din naman yung mga yan, kasi nga gumastos yan sila ng 12,000 pesos sa pera natin. Nasa 120 siguro, 48369. Mga nasa 100,000 sa pera natin. Takot yung mga yan, kasi anytime, pwedeng pag nag-break contract ka, yung ginastos nila sa'yo, kahit 1 buwan ka pa dito, is hindi na nila makukuha. Kaya, nung nag-break yung subscriber ko kanina, galit na galit yung amo niya sa kanya, and sabi na, kausapin daw yung agency. Tinatakot nga siya na, daw ng complaint, yung parang mag-report daw sila sa immigration. And then, buti na lang tong subscriber ko, sabi, sige po, tanungin ko din po yung labor, sabi niya ganon. Hindi kita muna sasagutin, sir, i-address ko muna to sa labor, sabi nung subscriber ko. So, parang umalma yung agency. Kasi guys, huwag kayong magtiwala sa mga agency dito, kasi hindi yan kakampi sa inyo. Kakampi yan sa kapwa nila Chinese in check. So, nung sinabi yun ng subscriber ko dun sa agency, nanahimik yung agency. So, wala na silang nagawa. So, anytime, bababa na talaga siya. Sabi ko sa kanya, pag ingatan mo yung mga gamit mo, and then kung anong mangyari, tawag ka kaagad sa 999 police.
Ayan, so yun yung sinabi ko sa kanya. And sabi ko, gamitin mo talaga yung utak mo, and then maging matapang ka talaga kasi wala kang aasahan dito kundi sarili mo lang. Kaya kayo guys, pag pumunta kayo dito, baon nyo parate tapang, lakas ng loob, kapal ng mukha. Ayan, dapat ready kayo physically and mentally. Kaya ako pag pinapagalitan ako, parang ang kapal ng mukha ko. Yun nga nung sinabihan ako na na wag ko daw takutin yung bata. Pag ibang tao yun, sisimangot yun. Ako sumimangot ako dun sa kusina, paglabas plastic agad, and then dumating yung amo kong lalaki, sabi ng bata, maglaro daw. Tapos sabi nung lalaki, sige, gulatin natin si Jen sa kusina. Isakto, kaka-ano lang namin na hindi ko daw takutin yung bata. So, pumunta yung bata sa kusina, tapos binato ako nung yung ganto kalaki na parang malambot na parang unan na ganto kalaki. Pagbato sa akin, ang layo-layo niya na, nababato ko pa din siya. Syempre, nagtataka yung amo kong lalaki. Pag ako bumato, kahit yung amo kong lalaki hindi marunong bumato, hindi niya ako natatamaan. Kasi nakikipaglaro din siya. So, nung binato nila akong dalawa, bata tsaka yung lalaki, binato nila ako, hindi ako natamaan. Nung ako bumato, isa lang, dalawa na sila natamaan kasi magkasunod silang dalawa. So, sinama ko na isang bato ko na lang, dalawa sila natamaan. So, sabi ng lalaki, ang galing-galing ko daw bumato, ang galing-galing ko daw maganyan. Sabi ko naman sa kanya, sanay kami sir kasi sa probinsya talaga, yung laro namin doon, hindi talaga loko-loko yung laro namin doon. Pisikalan talaga kapag mahina ka, hindi ka talaga sabi ko sa kanila, laro kami doon, alas 6 na may bit-bit na na-stick yung mama ko, uwi! Tapos natawa sila. Kasi nga dito hindi ganito. Dito nilalaro lang nila yung bata. Hindi katulad sa probinsya na grabe talaga yung laro natin. Natamaan. May scratch ako dito. Ayan may ako sa pikyaw yan. Ewan ko kung alam nyo yung pikyaw. Yung may mother na stick and then may bata na stick. Ayan, bata and then stick. Tapos battery na gano'n. Puta na batter. Ayan. So, ganto. Ayan. So, nung maglaro kami dito, parang unti-unting na ng amo kong lalaki. Alam niya na nga na may YouTube ako. Alam niya na parang ang ko, na nananahimik lang ako. Pero may alam ako kasi nga kahit yung mga author ng libro, alam ko. Syempre, muntik na ako ma-hospital dahil kakabasa ng libro. Ayan. And then, yun nga, sa mga ganyan, sa mga laro-laro, hindi nila ako nalalamangan. Masyado akong magaling. Natatamaan ko silang dalawa. Tapos ako hindi nila natatamaan. Pinapatamaan ko na yung sarili ko. Hindi pa nila ako matatamaan. And yung lalaki na ikipaglaro din, binabato din ako. So, yung babae nung una nakasimangot, pero nung nakita niyang nag-i-enjoy naman kami and walang mali siya, parang umuwi na siya, tumawa na siya. Parang naisip niya na din na wala akong pakialam, wala akong sa kanila. Wala akong mali siya sa lalaki. So, ayun, kailangan dito guys, makapal yung mukha mo talaga. Pag pagalitan ka, pasok sa kabilang tenga, labas sa kabila. Ganon ako, plastic. Kailangan yan dito. Hindi pwedeng sisimangot ka dito, hindi pwedeng ganyan. And dapat consistent yung trabaho mo. Kung gaano ka kagaling nung bago ka, dapat mas humigit ka bawat araw. So, ngayon, parang umuwi na sila. Dati, madamot yan sila sa pagkain eh. Kasi bago pa lang ako, parang hindi pa nila ako gusto. Pero ngayon, na sila sa pagkain, nagbibigay na, and ang kapal na din ang mukha ko, tinatanggap ko na lahat ng pagkain. Ayan. So, ayun lang guys. Sana, bago kayo mag-break contract, bawiin nyo muna yung mga nagastos, makaginansya man lang muna bago umuwi. May pera man lang, kahit chocolate man lang na mabitbit. Ayan. So, ayun lang, and thank you so much for watching. Ingat kayo palagi, and I love you all. Bye-bye.